Welcome to my channel. In this video, we will talk about the coordinate plane system. The coordinate plane, or sometimes called the Cartesian coordinate plane system, is a two-dimensional surface formed by two number lines. Yung dalawang number lines na yan, ayan yung X and Y. Yung X yung horizontal axis, tapos yung Y yung vertical axis. I-drawing natin yan. Itong vertical axis, yung patayo, ayan yung Y-axis. Tapos yung horizontal axis, ayan yung X-axis. Take note, number lines yan. So ibig sabihin, may mga numbers dyan. At this point right here, ayan yung intersection ng dalawang axes. And at that point also, 0 ang value ng both X and Y axis. Tapos along X-axis, mag-label tayo. 1, 2, 3, 4, and so on. Tapos, eto kasing intersection point, 0 ang value niyan. And then to the left, negative na. Negative 1, tapos negative 2, negative 3, negative 4, and so on. Ganon din sa y-axis. Pag pataas, positive 1, 2, 3, 4, and then sa baba, negative 1, negative 2, negative 3, negative 4. Bali itong intersection point ng mga axes, ayan yung tinatawag nating origin point. Ibig sabihin, both X and Y ay 0 ang value dyan. And para ma-explain pa natin to further, mag-solve tayo ng isang example problem. Write the coordinates of the points plotted as shown. So meron tayong coordinate plane system and then meron tayong plotted na 5 points. Points A, B, C, D, and E. Now, always remember, ito yung idea. Points are named by their coordinate pairs in the form X, Y. So X muna, X value, and then Y value. So halimbawa, itong point A. Paano isulat yung coordinates niyan? Okay, so check natin yung X value muna. As we can see, ang X value ng point A ay 2. Tapos ang Y value naman niya ay 1. Therefore, masusulat natin yung coordinates ng point A like this. Point A, sundan natin to. Parenthesis, X, ang X natin ay 2, comma, ang Y value natin ay 1. Again, ang X coordinate ay 2, ang Y coordinate ay 1. X, Y. Okay? Next, punta tayo ng point B. Sa point B, ang X value ay negative 4. Tapos ang Y value naman ay negative 4. So point B, ang X ay negative 4, tapos ang Y ay negative 4. Next, point C. Ang X value ng point C ay negative 2. Tapos ang Y value naman niya ay positive 2. Therefore, point C, and then ang X ay negative 2, ang Y ay positive 2. And then point D, ang X niyan ay positive 1, tapos ang Y niyan ay negative 4. Sulat natin, point D, ang X ay positive 1, ang Y ay negative 4. And lastly, itong point E, as we can see, intersection yan ng axis. So origin point yan. Okay? And ang coordinates ng origin point ay 0 for X and 0 for Y. Ngayon, discuss na rin natin yung quadrants. Okay? Sa Cartesian coordinate plane, meron tayong 4 na quadrants. Quadrants 1, 2, 3, and 4. Okay. So, start tayo kay quadrant 1. Ito yung quadrant 1.
When we say quadrant, yung parang space. Okay, yan. Ayan ang quadrant 1. Tapos ito naman yung quadrant 2. Ito naman yung quadrant 3. Tapos ito yung quadrant 4. May mga differences yan. Sa quadrant 1, makikita natin lahat ng points na nandito ay nasa form ng positive x, positive y. Kasi positive yung x dito, tapos positive din yung y dito. While sa quadrant 2, negative yung x natin, tapos positive yung y natin. See, negative yung x, positive pa rin yung y. And then sa quadrant 3, negative parehas yan. Negative ang x, negative ang y. So negative ang x, negative ang y. And finally, sa quadrant 4, positive yung x, negative yung y. Positive tong x, negative yung y. Next, plot the following points on a coordinate system. Identify the quadrant number for each point. Okay, so meron tayong 5 ordered pairs dito or 5 points. Tapos ipa-plot natin and hanapin natin yung quadrant number nila. So para mas madaling mag-solve, lagyan na natin ng labels yung quadrants. Sabi ko kanina, ito yung quadrant 1. Ito. Positive yung x, positive yung y. Tapos ito yung quadrant 2. And then dito yung quadrant 3. Tapos dito yung quadrant 4. Okay, let us start. Number 1, point E. So ang point E natin ay may x-coordinate na 4 and y-coordinate na 3. So positive 4 sa x. So mag-draw tayo ng line. Tapos ang y daw ay 3. So it means, ito yung point. Lagyan natin ng label, point E. Next, number 2, point F. Ang x daw natin ay 2. So x ay 2, tapos yung y ay 0. Okay? Ang x natin ay 2, tapos yung y ay 0 dito banda. So it means, ito lang yung point na yon. This is point F. Next, number 3, point G. Ang x daw natin ay negative 3, tapos yung y natin ay negative 2. Again, ang x daw ay negative 3, tapos ang y ay negative 2. From x negative 3, drawing tayo ng vertical line. And then drawing din tayo ng horizontal line from y negative 2. Okay. Tapos i-plot natin yung intersection point. So ayan na yung point G. Next, point H. Ang x daw natin ay 3, tapos yung y ay 4. Ang x ay 3, ang y ay negative 4. Draw tayo ng auxiliary lines. X ay 3, and then y is negative 4. Tapos plot natin yung intersection point. Yan. So let's call this point H. And last, number 5. Point I. Ang x natin ay 0, tapos yung y ay negative 1. Bali ang x ay 0, so dito. Tapos ang y is negative 1. So it means etong point. Yan. Let's call this point I. And there you have it. Ayan na yung graph ng mga points. However, wala pa tayong quadrants. So kita naman natin na itong point E ay quadrant 1. So lagyan natin dito. Quadrant 1. Kasi kita nyo naman, no, positive yung x saka y. Next, point F. Ito yung point F. So anong quadrant yan? Actually, walang quadrant yan kasi nasa may axis siya. Sabi natin yung quadrant, yung mga spaces. Ito, quadrant 1, quadrant 2. Pero pag ganyan, nasa may x-axis or y-axis,
So wala yung quadrant. Intercept siya. Instead, sabihin natin na x-axis or x-intercept. Next, point G. Ito yung point G and very clear, quadrant 3. At kita naman natin sa coordinates, dapat kahit hindi nyo na-i-graph yan. Pag nakita nyo yung signs, negative yung x, negative yung y, automatic quadrant 3 yan. Next, number 4, point H. So ito yung point H natin, quadrant 4. So sulat natin quadrant 4. And very evident din, positive yung x, negative yung y. And lastly, point I, ito yon. At kita naman na wala siyang quadrant. Nasa may y-axis siya. So sulat natin y-intercept.